Ayan. Alam ko na magsimpo. And to share the word for tonight, natawagan natin, Brother Joby Masanay. Lapan po natin, Brother Joby. Check. Yun. So, good evening po sa bawat isa. Pwede po bang natin tingnan, batiin ang ating mga kasama ngayong gabi ng magandang gabi, good evening, mas maganda ka pa sa gabi, and with a beautiful smile. Ayan. Praise God po sa bawat isa na nandito pa. And we're so thankful na magkakasama po muli tayo ngayong Wednesday. I hope busog pa tayo last Sunday sa ating napakinggan at natutunan. Ano po yung message last Sunday na yun? Love radically. May ibig sabihin ng radical sukdulan. Yung pag-ibig na Diyos sa atin. And praise God na magkakasama po muli namin. And I believe that is because of the love of Jesus Christ to each one of us. So ngayon po, meron po bang bago, first timer? Meron po ba? Wala naman po. Second timer, meron po ba? So yun, praise God, continue to invite po para mas lalong dumami tayo every Wednesday. And as we start po sa ating pag-aaralan ngayon, ito po ay pangatlong topic na. At ang ating pong series is about DNA. Ano pong ibig sabihin ng DNA? Akala ko yung pinaka-meaning niya. Ang hirap banggitin po yun. Sino po yung nakakaalam? Ano yung bro? Ibig sabihin? Okay. Deoxyribonucleic acid. Alam niyo po ba ibig sabihin yun? Yun na yun. Ibig sabihin po, sino mo mahilig manood ni Jessica Soho? Jessica Soho. Isa sa madalas na laging serye ng palabas nila ay may inaalam kung ito ba talaga yung anak niya o yung magulang o magkamag-anak talaga ba sila. Tama po. At ano yung madalas na ginagamit para masigurado scientifically? DNA. Kasi doon na nalaman kung talagang sila ba ay may connection sa isa't isa. Hindi lang dahil sa ramdam ng damdamin. Higit sa lahat, scientifically proven. It means yung dumadaloy na dugo, yung taong to, yun na yun din talaga yung pinagmulan ng taong to. O iisa sila ng pinagmulan lahi. Okay? Yun po yung DNA. Ibig sabihin, pruweba talaga na kapatid, kamag-anak, anak, gagawin ni Brian, yung tao. Okay? So as we start for our day, can we stand up over? I know some of us are tired, lalo na sa buong araw ng gawain, sa bahay man, sa school, or even sa work. So let's ask the presence of God muli. Heavenly Father, we just want to honor you, to thank you for this wonderful evening that you have given to us. You know, Father, na ang bawat isa sa amin ay maaaring pagod, physically, mentally, emotionally, physically, or anything, Panginoon, na nagiging rason ng aming pagod. But we believe, Lord God, kayo ang aming comfort, kayo ang tunay na nagbibigay sa amin ng kapahingahan, kayo ang aming kapahingahan. So, Father, right now, we come before you with a humble heart. May you cleanse our heart. Anything, Panginoon, na meron sa amin, sa aming puso, sa aming isip, na maaaring nagdudulot para magkaroon kami ng pangamba, takot o pagdududa na lumapit sa inyo, humingi ng tulong sa inyo, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng ginawa ninyo sa cross ng Calvary. We believe, Lord God, ang mapuri ng bagay na ito na pwedeng umadla sa amin, lalo na ang kasalanan na makalapit sa inyo, ay nilinis nyo na, inalis nyo na po. So that makalapit kami ng buong buo at ng may buong pagtitiwala sa inyo. So Father, as we listen to your word this evening, may you speak to us. Holy Spirit, touch our heart and our mind. Help us to focus on your word and truly your word, Panginoon, yung mangibabaw sa bawat isa sa amin. As you operate my preparation, Lord Jesus, and we also pray
sa mga papunta pa lamang, safe and sound na makarating din po sila rito at may handa ang kanilang puso at isipan. Muli po, Panginoon, nais ka namin purihin, pasalamatan, takilain, lalo-lalo na sa kabutihan, pag-ibig at katapatan mo. In this we pray. Everyone say, Amen. Okay. Pwede po ba lang palakpakan natin, Panginoon? Take your seat po. So now, bukod po kay Brian, sino po kayo mag-spelling ng DNA? Deoxyribonucleic acid. Bibigyan po ni Brian ng 1,000. Si Brian lang po sa mapera dito. Medyo alam po. Pangatlong section na po natin or pangatlong topic na natin, which is ano po yung una? Sino po nakakatanda? It's about what? Yun ang forgiveness. Ibig sabihin, yung hindi mapagpatawad na puso. Ano po yung pangalawa? Sayang di po ako nakati last time. Na message ni Brother Paul is about pride. Which is, I hope and I believe natutulong po natin doon, yung dalawang yun ang nagiging rason kung bakit ikaw at ako ay minsan o maaaring talaga dahilan bakit hindi tayo nakakalapit sa ating Diyos. Kaya po, tingnan natin ang ating katabi. Yan ba yung mukhang nakapagpatawad na? Mapagpakumbaba na? Or, brother, di pa rin eh. Amen. Nasa proseso pa ni Lord yan. So, for now po, our topic naman is about envy. Sabihin na po natin, envy. Envy. Ano pong ibig sabihin ng envy? Yun, inggit. Tingnan mo ulit katabi mo. Mukha mo siya naiingit sa'yo. Ikaw naiingit sa kanya. So, question. Yung inggit po ba ay kasalanan? Oo, kasi nakalagay na dyan eh. Malang takas yan. So, paano naging kasalanan magkaroon ng inggit? Bakit yan na ituring na tulad ng unforgiven heart or unforgiveness pati ng pride na dapat, ang sabi po dyan, do not allow. Huwag raw nating hayaan, huwag nating payagan. Bakit? Bakit mahalaga na pag-usapan natin to, matutunan natin especially biblically, anong sinasabi ng Panginoon patungkol sa pagiging inggitero o inggitera. Kaya tanongin mo katabi mo, inggitero ka ba o inggitera ka ba? Yung iba hindi tinanong kasi po sigurado na sila. Pero biro lang po. Biro lang. So ano ba yung envy? Sabi ko dyan, it's nothing. I just want it all. And as we continue, again po, our topic is do not envy. Sa Tagalog po ng do not envy, huwag kang maging okay, huwag mo nang tapigin katabi mo sa kainan na. Sabihin mo, huwag kang maging inggitero o inggitera. Okay? So, huwag kang maging inggitera. Paano ba nagkakaroon ng saan ba ito nagsisimula? Bakit nagkakaroon ng inggit? Ano ba ang nawawala kapag ikaw at ako, tayo, nagkakaroon ng inggit? O nangingibabaw po yung inggit sa ating buhay? Ano ba yung naapektuhan sa atin? Hopefully, sa message na ito, maunti-unti, mahimayin po natin, makita po natin, especially sa perspektibo ng Diyos, hindi sa perspektibo ng mundo, gaano mahalaga na hindi natin hahayaan na yung inggit ay mangibabaw sa ating buhay. So, as we begin po, sabi po sa 1 John chapter 1, verse 7 to 9. So, bear with me po, English siya, pero we will do our part po para mas maunawaan. So, basahin po natin na sabay-sabaw. 1, 2, 3, go! In the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
righteousness. Praise God to His Word. Sino po yung tinutukoy dito na nasa liwanag na? Yes, God. Sino po ang tinutukoy na kapag nakaigad ka na? Sino po? Ay, mukhang ilan na nakakaalam dito. Huwag po kayo mahiya. Be proud na tayo ay nasa liwanag na. Liwanag sa dilim. So, I hope and pray po nagiging liwanag tayo, the way sa ating pananalita, the way sa ating pakikipag-usap, the way sa ating pakikitungo sa ating kapwa, kasi yung liwanag na tinutukoy dito ang nakikita po si Jesus sa ating buhay. And by God's grace na tayo ay kasama na sa tinutukoy ng Diyos sa liwanag na ito, sa pamamagitan ni Jesus na naglinis at purify ng ating lahat ng kasalanan. Sabihin nga natin, lahat. Do you really believe pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan? Kasi kung hindi pa, good news, maniwala ka man o hindi, pinatawad na ng Diyos yan. All you need to do is to really accept that. Paano yan, brother? Paulit-ulit ako nagkakasala. Paano yan? Paulit-ulit ba ako patatawarin ng Diyos? Ikaw ba yung nagsasawa lang minsan sa sarili mo? Kasi paulit-ulit ka nalalaglag sa kasalanan? Ikaw ba yung minsan nagdududa ka na? Kristiyano pa ba ako? Bakit bumabalik-balik ako sa kasalanan nito? Well, the answer for that is yung verse 9. Sabi niya, if we confess our sins, He is faithful. Sino daw po ang tapat? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos ang tapat, at hindi lang po siya tapat. Ano pa po siya? Just. Ano po ang Tagalog ng just? Matuwid. Thank you so much po, Pastor. Siya'y tapat, siya pa ang matuwid. Na kung saan, kapag ginawa raw po natin, if we confess, anong Tagalog ng confess? Ipahayag. Kung ipapahayag mo, kung ipapahayag ko, na tayo'y makasalanan, lalapit sa Diyos, whether you believe it or not, maaaring magdudok ka man minsan kasi paulit-ulit na. Pero sabi ng Diyos yan, pangako niya po ito, hindi lang basta sinabi, patatawarin ka niya dahil siya ang tapat at siya ang matuwid. Na kung saan, hindi lang po yun. Tapat siya matuwid, pinahayag natin ang ating kasalanan, ano mo magiging resulta? Forgive us. Sabi mo po sa katabi mo, pinatawad ka na ng Diyos. With conviction, pinatawad ka na ng Diyos. Believe it or not po, pinatawad na po tayo ng Diyos. Sa nakaraan mong kasalanan, sa kasalukuyan at sa darating pang kasalanan, binayaran na lahat ni Jesus yan. Ano lang ang kailangan natin gawin? Kung nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan, humingi tayo ng tawad. Notice po, ayaw kong pahirapan ng Diyos, ayaw kong pahirapan ng Diyos. Pero minsan nagiging mahirap humingi ng tawad sa Diyos kasi nakatingin tayo sa sarili natin. Dito po sinasabi ni God, mag-focus ka sa akin. Mag-focus ka sa pagmamahal ko sa iyo na kaya kitang patawarin. Mag-focus ka sa kaya kong gawin sa iyo na unti-unti baguhin ka. And if we admit na meron tayong character, maaaring tago, maaaring hindi minsan lantago, hindi ba sa atin lantad talaga, na may pagiging inggitera tayo. Sabi nga po dyan, aminin mo man o hindi. If we claim to be without sin, kung inaamin mo o hindi, believe it, pinatawad na ng Diyos mo. And kung nahihirapan ka patawarin ang sarili mo, ang Diyos na pinapatawad ka agad. Palayain mo na ng sarili mo. Bakit? Sabi po dyan, once na pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan, lilinisin pa niya tayo. Ang Diyos, pinatawad na tayo, nilinis na tayo. Saan tayo lilinisin? Doon sa guilt. Kung may times pinumulto ka na nagawa ang kasalanan, kanina, kahapon, last week, pag lumapit ka sa Diyos, again, purify. Malinis na malinis. Walang bahi. 100%. God forgive you. God forgive you. Kaya patawarin mo natin sa Lord. Okay? Sabi po dyan, for all
and righteousness. And I pray this evening as we continue sa ating pong topic, na-iset na ng Diyos, ng Holy Spirit yung puso natin sa pakikinig. Nandiyan ka kasi gusto marinig ng Diyos. Gusto ng Diyos na marinig mo. Tinatawad ka na niya, tanggap ka niya, tutulungan ka niya. At ano man yung struggle mo, ano man yung struggle ko, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Tatapusin ka na. Kaya sabi mo sa katabi mo, tatapusin ka ng Diyos. Yung gagawin niya sa buhay mo, hindi mo, negative ka na naman mag-isip eh. Okay? Hindi pa tapos sa Diyos sa buhay natin. Hanggang buhay tayo dito. Kaya nga po, sa ating pag-aaralan again, sa pangatlong gabi nito ng Wednesday, ano ba ang envy? Ano ba ang inggit? Sabi po dyan, ito ay isang pakiramdam, feeling, na discontentment, hindi ka na, ano ba tagal discontentment? Hindi ka nakukontento or resentful longing aroused by someone else's possessions, qualities, or lack. Ibig sabihin yung inggit po, lumalabas yan kapag hindi tayo satisfied sa isang bagay. At kapag may nakikita tayo sa iba na gusto natin na magkaroon din tayo. Halimbawa po, sino rito na kabili ng bagong cellphone? Nung una mong bili ang cellphone mo, tuwan-tuwa ka ba o hindi? For sure, tuwan-tuwa, lalo na kung gusto mo yun, lalo na kung tulad ko, nawalan ako ng cellphone. Tapos, praise God na nakabili ka agad dahil kailangan mo rin po talaga sa work. Tuwan-tuwa ako, syempre. Pero na-experience mo po ba, bago bili cellphone mo, tuwan-tuwa ka? Wow, sarap. Tapos tuwan ako, lino ng camera, pinagmamalaki mo pa. Tapos may yung tumabi sa'yo, nakita mo, iPhone sa kanya, yung bagong series, yung tuwa mo mamaya-maya, nalungkot ka. Tapos, ganda naman ang kanya. Pinakamaganda pang iPhone. Anong tawag po doon? Nagkakaroon tayo kasi ng inggit. Now, question. Saan ba nagmumula ang inggit? Bakit ba nagkakaroon ng inggit ng tao? So as we continue about that, sabi nga po rito ni John Piper, envy is a universal threat to our joy and our concern for other people. Alam mo kung bakit ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng inggit at ako sa buhay ko? Sa puso't isipan mo? Kasi ang nananakaw po dyan, yung joy. Hindi po yung asawa ni Kiko Reddy, Naglaro lang. Yung kagalakan. Bakit? Tingnan niyo po, ang saya-saya mo may bago ang cellphone. Tapos nakita mo lang yung isa mas maganda sa cellphone mo. Yung joy, ano nangyari? Napalitan ng 3 S din. Sad. Just like right now, I don't know your situation. Pero kung titingnan po natin, nawawala yung joy mo kasi instead na makita mo yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, kung paano kanya unti-unti binabago, kung paano niya pinagpapala unti-unti yung buhay mo, yung pamilya mo, kung paano yung dating masagap na buhay, iniaawang ka doon, tapos ngayon mas maayos na buhay mo. Minsan di mo makita yung mas tumitingin ka sa ibang tao. Buti pa siya, gano'n. Buti pa siya, may ganito na. Buti. When we look at on others, na kung saan tinitingnan natin yun, na gusto natin magkaroon ng gano'n, na nakakaramdam na tayo ng discontentment, that is what we call envy. So, tandaan po natin ito. Alam po Why do we feel envy or discontent? May dalawang bagay po. Ano yung una? Comparison. Ano po yung pangalawa? Okay, unahin natin, bakit nagkakaroon ba ng envy o discontentment ng isang tao? First reason, tinatawag na comparison. May dalawang klase po ng comparison. Don't get me wrong. Yung unang, may dalawa po, good comparison and bad comparison. Sabihin nga po natin, good comparison. Good comparison. Bad comparison. Hindi po masama na halimbawa ako, simula nung nakilala ko si Pastor at nagkaroon ng sasakyan si Pastor, ako po ay nagkaroon ng pagnanasa na magkaroon din ng kotse tulad ni Pastor. Bakit? Kasi sarap po may kotse. Nung una, gusto mo ng kotse para magmukhang pogi.
To be honest po. At syempre, magamit ko sa lahat ng gusto kong gawin at madaling bumiyahe-biyahe. Kasi lalo na nung taon po ng mga 2010, 2009, sobrang hirap ko ng biyahe dito. Taga-Empire po ako. Tuwing umuwi kami ng Kuya Joe. Kuya Joe ko, lagi po kami sabit sa jeep. So lagi po namin sinasabi yun, lalo na Kuya ko, Ben, someday, by God's will, magkakakotse tayo. Praise God, nagkaroon ng kotse, yung kuya ko. Pero praise God, hindi ako sumasabit ngayon. Kasi may mga ibas na lang, ayun na lang. At least aircon na loob. Praise God for that. Pero yun nga po, the reason why, gusto ko magkaroon ng kotse, gusto ko maging tulad ni Pastor. Bakit? Na-experience ko po kasi before, yung kotse ni Pastor parang ambulansya. Pag may tumawag, kailangan rin sa ospital, pupunta na yung pastor. Minsan ambulansya. Kapag talagang tulad nangyari sa father ko, nagiging pang-service ng pulenarya. Hindi nga po, tinadala yung bangkay kasi walang ibang maingin dati ng tulog, hindi si pastor. Ako, si Brian, experience ko yan. Ilang beses na po kami tinakbo ni pastor sa ospital. At yung mga kamag-anak namin. And the reason why gusto ko magkaroon ng kotse, hindi rin sa nag-iingit ako kay pastor. Kung hindi gusto ko maging tulad ng ginagawa ni pastor. Not to brag Pastor Boyan, but to praise the Lord doon sa naranasan ko at gusto kong maging ganun din pag ako'y nagkaroon ng kotse. Sa tulong ni Brian. Thank you, Brian. Thank you, dear. So it means good comparison. Walang masama doon. Kung may hinahangaan kang artista, may hinahangaan kang politiko, athlete, teacher, kapwa ang estudyante, humahanga ka sa kanya, matalino, magaling, maganda magbihis. Walang masama dyan, hangaan mo siya. I-compare mo sa nila, gusto ko maging tulad niya. There's nothing wrong with that. Paano nagiging bad yung comparison? Nagiging bad po yung comparison pag ganito na ang nangyari. Tinitingnan mo, ay, buti pa si brother ko, sa kanyang muscle. Alam ako, yun lang. Ibig sabihin, pag po pinanghihinaan ka ng loob, nagiging negative na yung tingin mo sa sarili mo. At nagkakaroon na ng chances na gusto mo yung bagay na yun, pero meron ka naman sa ngayon. At hindi ka na nakokontento. At hindi na nagiging masaya ang puso mo sa kung anong meron ka ngayon. At worse, kini-question mo pa si Lord, na bakit siya, Lord, straight bull, ako kilot. Miss kilot ka, di ba? Pag ganun na po ang nangyayari, that is what we call envy. At ulitin po natin, bakit ayaw ng Diyos yun? Comparison is the thief of joy. Ang magnanakaw ng kagalakan ng tao, yung pagiging inggitero, inggitera natin. Kaya ako sabihin mo sa katabi mo, inggitero ba? Bawian mo na. Tawa na. Biro na po. Okay, next. Anong pangalawang rason? Pangalawang rason, reason lack of gratitude. Nagiging inggitero-inggitera ang tao kapag tayo ay nawawalan ng pusong mapagpasalamat. Sabihin nga po natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sinabi mo ba yan with conviction o kasi iniutos ng speaker? Every time I po, you remember, thank you, Lord. With a gratitude. Hindi ko alam po yung situation mo ngayon, pero one thing is for sure. God is good all the time. And all the time, God is good. All we need to do is to focus, to give thanks, tulad po na nandyan sa verse. To give thanks ng buong puso. I know, napakahirap magpasalamat sa Diyos lalo na kung may dinadaanan tayong pagsubok. Pero mas masarap magpasalamat sa Diyos na dumadaan ka sa pagsubok kasi nakikita mo yung kabutihan niya. Hindi yung pagrereklamo. So, I pray na sa anumang sitwasyon ng buhay mo ngayon, may sakit, may karamdaman ng mahal mo sa buhay, may pinagdadaanan ka na kailangan mo masolusyonan ngayon sa buhay mo, remember, God is good and may plano siya. Kung may pinagdadaanan kayo ngayon, may purpose po yan, may dahilan yan. Lagi mo lang hanapin yung dahilan ng Diyos para sa ikabubuti. Kaya ulitin ko po, ang umaagaw ng ating
or ang mago ng ating joy at ang nagiging rason bakit tayo nagiging ingitera-ingitera, hindi tayo nagiging mapagpasalamat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, uy, magpasalamat ka. Sabihin mo na, thank you. Okay. Meron pong kwento sa Bible na nangyari, for sure, familiar na po tayo halos lahat dito about sa Exodus. In chapter 14 po, ito na yung pinakahuli na hinayaan na ginaw na pinadalhan ng Diyos ng pagsubok ang Egypt, especially ang Pharaoh. Kasi ito yung time na ayaw niya talagang pakawalan o ayaw niyang palayaan yung mga Israelita dahil inaalipin nila. Sa verse 14, mababasa po natin doon kung ano yung nangyari. Sa verse 14, yung pangsampo na dilubyo na naranasan nila, yung pagiging hardened o matigas na puso ng Pharaoh, lumambot, at pinalaya na ang mga Israelites. Kaso, nung umalis na sila sa lugar, pero hindi pa ganun kalayo, hinabol sila ng Pharaoh. At ano po nangyari doon? Paano sila nakatakas sa hubo ng Egypt? Ano po nangyari? Yung sikat na ginawa ni Moses. Kumuha siya ng barko. No, good. Ano po ginawa ni Moses? Sa kapangyarihan ng Diyos, hinati niya ang dagat at nakatawid po sila doon. Yun yung miracle na ginawa ni Moses. Imagine this, 10 dilubyo ang pinadala ng Diyos sa Egypt para patunayan na siya yung Diyos ng Israel na buhay. Siya yung Diyos na mapagmahal. Siya yung Diyos na bahala magprotekta sa lahat ng Israel. Na kung yung ganun katinding sitwasyon, 10 sitwasyon na yon, matinding pinatunayan ng Diyos yung kapangyarihan niya. Pagtawid po nila, nasa wilderness na sila. Ang tagal po ng wilderness? Ilang. Ibig sabihin yung, disyerto. Kung halos yung nilalakaran nila. Pag tanong po natin ng verse 15, mababasa po natin, may nakalagay grumble. Basahin nyo na lang po sa inyong bahay kung gusto nyo po. Ano tagal ng grumble? Ano po? Mareklamo. Think about this po. Ang nireklamo nila dyan, sabi nila, pinalabas mo ba kami ng Egypt, Moses, para mamatay dito sa wilderness na to sa uhaw? Mas mabuti pa, nandun na lang kami sa Egypt eh. Doon kami mamatay. At least mamamatay kami doon, nakakainom sa matakatin. Ulitin ko po. Gaano kadakila yung ginawa ng Diyos, makapangyarihan yung ginawa ng Diyos para sila palayain sa Egypt. Tapos dahil sa tubig, mamamatay sila. Nakinuha po natin yung point. Nagre-reklamo na sila, wala silang mag-inom. Na parang pinabayaan na sila ng Diyos na walang mag-inom in just 3 days. Pero totoo, imposible, wala sila halos mag-inom. Pero anong ginawa ng Diyos? Kinausap si Moises kasi hindi nila mag-inom yung tubig na mayroon doon kasi maalat. Kaya ang ginawa, may puno, tapos inihagis yung puno doon sa may tubigan, yung tubig na maalat naging matamis para makainom ulit sila. Okay? After po yun, talong tayo sa verse 17. Ito po yun, yung nangyari sa wilderness. Talong na po tayo, verse 17. Kung papasin po na sa verse 16, puro po grumbling, puro pagre-reklamo. Pagdating sa verse 17, tingnan nyo pa, miracle ang ginawa ni Jesus Christ na verse 4, bago mag-verse 14, sa verse 14, verse 15, miracle, verse 16, miracle. Pagdating sa verse 16, ano po ang naging mood o naging attitude ng mga Israel? Ano po ulit yung naka-highlight? Grumbled against Moses. Nagreklamo pa rin sila. At yun na yun pa rin, why is it that you have brought us up from Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Well, ilagay po natin yung sarili natin sa mga Israelita. Ikaw po ba, minsan nagiging ganyan? May pagsubok dinadaanan, may situation, instead na makita mo yung goodness ni God, ang nangyayari sa atin,
ireklamo agad. Pag may problema po tayo, ano muna lumalabas po sa bibig natin? Pagtawag po sa Panginoon o pagreklamo sa Panginoon? I trust you, Lord. O Lord, ba't ka naman ganyan? Balikan mo po kung ano yung pinakamatinding nangyari sa buhay mo ng problema, ng pagsubok, na pinagtagumpay ka ng Diyos ka, pinalaya ka ng Diyos ka. Balikan mo. Tapos, isipin mo ngayon yung kinakaharap mong problema. Sobrang tindi ba ng makaraan? Nagtagumpay ka ba? Kung ikukumpara ka ngayon, kaya ka rin magpatagumpay ng Diyos dyan. Kung email ang sagot mo, don't complain, let's not complain, let's be thankful to God. And kung ano yung meron ka ngayon, ipagpasalamat mo. Kung ano yung nakikita mo sa ibang tao, kung ano yung nakikita natin sa ibang tao, binibless sila ni Lord, huwag kang mahinggit. Matuwa ka, binibless siya. And believe, ibibless ka rin ni God kung yan ay ikabubuti mo. Ibibigay niya in right time. Magantay lang tayo. Let's wait patiently. Amen po ba? Again, ang inggit nagdudulot ng puro reklamo. Tingnan niyo po, ang ugali ng Israel, kinukumpara nila yung buhay nila sa Egypt. Sa sitwasyon nila ngayon, kung tatanungin kita, papipiliin kita, ano mas gusto mo? Nakakulong ka sa Egypt, inaalipin ka, umiinom pa nga doon, kumakain ka, pero alipin ka. O eto, malaya ka, protektado ka ng Diyos, hindi mo ganun kasarap yung nakakain mo, pero provided ni Lord. Ano mas gusto mo? Malaya o alipin? Pero sila gusto nang bumalik sa pagiging alipin. So think about it. Ano yung buhay mo noon? Gusto mo bang bumalik doon? O mas gusto mo yung buhay mo na kay Kristo na ngayon? So never ever think and say, Lord, parang mas okay pa yung buhay ko noon nung hindi pa ako Kristiyana. Hindi totoo yun. I believe ngayon nakakatulog ka na ng mahinto. Tulad ngayon. Wala naman tutulog. Okay. Next po. Ano ba ang pangangit ng pagkakaroon ng envy? Dito po nakalagay, the dangers of discontentment or envy, ano dyan? The people create a golden calf and worship idols. Pag may inggit po tayo sa ating puso, sa ating buhay, magkakaroon tayo ng idolatry. Pwedeng sa sobrang inggit mong umuulan yung tao to, yung pera na lamang asamin mo, yun na lang ang sambahin mo. Ano pa? Sabi sa James chapter 3 verse 16, paibasa ko na sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Where you find disorder and every evil practices. Kung tayo ay mayroong inggit sa sarili, ano sabi po? Or sa selfish ambition, ano lang ang puro natin matatagpuan? Find disorder, evil practices. Ibig sabihin, maaaring puro panluloko, pandaraya, panlalamang sa kapwa ang ating gagawin. At ang kasunod po, sin, even small one. Sabi nga po yan, sin begets more sin. Ano po ibig sabihin ng sin begets more sin? Nangangana. Ang inggit, bakit gusto ni Lord na itikagad ko? Kahit nasabihin natin, hindi ko alam sa inyo, pero ako, naisip ko to nung inaaral ko, Lord, inggit lang, ba't kailangan po ito pagdiinan? Ba't kailangan po ito pansinin? Ba't kailangan pagbigyan ng atensyon? Yung topic ng inggit. Bakit po? Kasi ang inggit, kasalanan, at ang kasalanan nagsisimula sa maliit, at pag pinabayaan po natin, ano nangyayari? Lumalaki, nanganganak. Ayaw ni Lord na yung simple kasalanan i-compromise natin. Sabi natin, simple lang yan eh. Baka yung simple na inggit na yan, magdulot sa iyo ng malaking kapahamakan. At sa tao, kinaiinggitan mo. Kaya ang ayaw ni Lord na yan ay pabayaan natin. Sabi po dyan, puts a wedge between us and God. Ang kasalanan hindi mo po napapansin. Pag sumingit yan unti-unti, inilalayo ka na ng inilalayo hanggang sa lumaki na yung layo mo sa Panginoon. That's why ngayon pa lamang po, God wants to deal even yung salitang simple sa tingin natin ng inggit na hindi magdulot na mailayo tayo sa presensya ng Diyos. Ngayon, paano po
natin haharapin? Paano natin pagtatagumpayan kung tayo ay may inggit? First, sabi po dyan, suggestion from the word, ito yung tinuturo ng mundo. There is no greater sin than desire, no greater curse than discontent, no greater misfortune than wanting something for oneself. Therefore, he who knows that enough is enough will always have enough. Ano po sinasabi yan? Sabi ni Lao Tzu, okay lang yan. Normal sa tao yan. Nagkakaroon ng desire, minsan magugustuhin mo yung ganyan. Yun yung tinuturo ng mundo na ang hingin okay lang. Pero, hindi yun yung sinasabi ng Biblia. Sabi ko po rito, how to deal with discontentment or envy? Example of what you find online, ito yung pag nag-research ka po through Google, i-Google mo, sabi dyan, baguhin mo ng ugali mo, attitude mo, maging positive thinker ka, o kung meron siyang gano'n, magkakaroon ka rin yan. Do meaningful things, maging mabait ka lang, gawin mo lang yung tama. Yun yung sinasabi ng mundo, itinuturo sa atin. Which is good. Mali po ba? May masama po ba sa ganyan? Wala. Pero, hindi yan yung pinaka-solusyon ng Diyos para yung inggit mabago. Kaya nga po, sabi dyan, solution number 1, stop comparing. Para ma-overcome yung inggit, ang sabi po dyan, don't look to social media or where else you don't compare. Look to God and His Word. Sabi po sa Psalms, for you created my innermost parts. You wove me in my mother's womb. I will give thanks to you because I am awesomely and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows you very well. Hindi ko po kayo kilala, pero are you a kind of person na gano'n din ako alas dati? Naiingit ako sa ibang tao. Ay, buti pa siya ganito. Buti pa siya ganito. Buti pa yung pamilya niya ganito. Buti pa pinangarap siya sa ganito. Sana anak na lang din ako ni Henry C. Para di na ako magtrabaho. Sabi po rito, nilikha ka ng Diyos. Wonderful. At kung saan ka mga pamilya ngayon, ano man yung itsura mo ngayon, may purpose yan. Believe me. Dahil sinabi ng Diyos, hindi dahil sa sinabi mo. May purpose ka, may layunin ng Diyos. Kung pinanganak ka sa pamilya na tulad ko, hindi ganun karangya ang buhay, ay believe isa sa purpose niya. Kasi gusto ng Diyos, lumaki ka, matuto kang magsipag, magsumikap, at hindi maging tamad, at hindi maging spoiled. Kaya be thankful. Nais ng Diyos na dumang ka sa kanyang proseso. Kaya stop comparing. Pangalawa, of course, be grateful. Sabi nga po dyan, Anonymous, gratitude turns what we have into enough. Kung tayo may puso mapapapasalamat, ano man yung meron ka, magiging sapat yun sa iyo at ipagpapasalamat mo. Kaya nga po sabi dito sa Thessalonians, 5 basa na sabay-sabay, 1, 2, 3, go! For this is God's will for you in Christ Jesus. Gusto mong maranasan ang isang buhay na ganap at kasaya-saya? Gusto mong hindi kagad tumanda? Always smile. Comes from the heart. Sa paano paraan? Sundin lamang namin yung utos ng Diyos. Ano po dyan? Tuwing kailan ka raw po magre-rejoice? At tuwing may blessing. Tuwing kailan ka po magre-rejoice? Kapag walang problema halos. Tuwing kailan po tayo magre-rejoice? Ano po? Tuwing kailan? Kailan po? Sabihin mo nga po sa katabi mo, always. Ulitin ko po. Utos po ni Lord yan. Ikabubuti po natin. Pagising natin sa umaga, nakaupo ka ngayon yan, inaantok ka, o whatever you feel, God is real, be rejoice, nakakapakinig ka, nakaupo ka dyan, natututo tayo. Okay? Sa paano paraan? By God's will. Let's rejoice. And lagi po natin tatandaan, tulad po ng picture na ito, I don't know the reality na nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero always remember, yung kinakaharap natin pagsubok ngayon, gano'n man yung katilim, kadark, lagi mo tatandaan, in deeper side, may planang magbuti, maganda ang Diyos sa buhay.
Let me repeat po. Ano man yung sakit na yan na inaalala mo, nagbibigay pangamba sa'yo, tandaan mo, gagamitin ng Diyos yan. All for His glory, para mapupurihan ang kanyang pangalan. Para magamit na testimonya sa buhay. Can we say Amen? Amen. Amen. Kaya po, as we end, in reality, even the true best things this life, apart from God, will sooner or later leave a hole somewhere, somehow. Sabi nga po sa Psalms, whom have I in heaven but you? And there is none upon earth but that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Do you want to experience yung satisfaction ng Panginoon? Gusto mo ba na laging magkaroon ng puso mapagpasalamat sa Diyos? Ano pong sabi dyan? Ang pinaka-nasa aim mo ay ang presensya ng Diyos. Alam niyo po kung bakit gusto ko sa heaven? Hindi dahil sa maraming ginto doon. Hindi dahil sa masaya doon. Hindi dahil sa wala ng pasakit doon. Alam niyo po kung bakit gusto ko sa heaven? Kasi nandun si Lord. Kung wala si Lord sa heaven, ayoko na rin doon. Kasi only Jesus can satisfy me. Only Jesus can really give a true contentment, fulfillment, satisfaction sa akin. I'm not saying I am perfect. I'm still struggling. But one thing is for sure, when we call in the name of Jesus and we believe, Lord, you are enough. Ano man sitwasyon ko ngayon, you can control this. Mapagtatagumpayan ko to. And Lord, ano man itong inggit ko, nakikita kong wala ako ngayon, ikaw ay sapat na. That's why my prayer po as we end, ayun makita po natin ang inggit, ikasisira natin yan. Hindi man ngayon, pero hindi. Pero praise God, God gave us warning, nasa atin na lamang yun. Isusuko mo ba paglalabanan at doon ka sa tamang paraan? You will not compare yourself with others and you will focus to thank the Lord every day, every moment of your life to overcome naman po yung inggit na yan. And it will bring glory and honor to God. And in that way, God will use our life. God will use your life mightily all for His glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, so here is our breakout question po. Okay, before we gather po, magkakaroon po tayong breakout gathering. Can we pray po? Can we close our eyes and our head? Dito. I don't know kung yung message na to is truly nagkaroon ng impact maski kaunti sa buhay natin o sa buhay mo. Anything na maaaring sinasabi sa iyo ni Lord, isuko mo na yan. Palayakin mo na yung sarili mo dyan sa inggit na yan o sa pagnanasa na yan. I pray this is the time to commit to God. Simple lang sabihin mo, Lord, pagod na ako sa paulit-ulit na kasalanan na to. Panginoon, pagod na rin ako na maingit sa kapwa ko. Mawala ng kapayapaan, contentuan at joy. This time, Lord, tulungan mo ako na mas maunawaan ko yung pinakamahalagang bagay na dapat na nasa ko. At yun yung presensya mo, yun yung buhay na wala hanggan na nais mo sa akin. At salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. In this I pray in Jesus' name, Amen. So, praise God po. Palakpakan po natin ang Panginoon. And, Brother Lord, sila na bahal Gabriel. 3 to 4. So, sige po, have your breakout group, small group po. 3 to 4 lamang daw po. Para po mas malimay natin yung pwede natin pag-usapan.